Narito na ang PTV Balita ngayon. Nasa 13 electric cooperatives mula sa 10 probinsya ang patuloy na binabantayan ng National Electrification Administration dahil sa epekto ng magkasunod na bagyo at habagat. Ayon sa NEA, 4 na electric cooperatives pa rin ang nakararanas ng partial power interruptions habang normal na ang operasyon ng 9 na iba pang EC. Kabilang sa nakararanas ng power interruptions ang Beneco sa Benguet, Zameco 2 sa Zambales, Pelco 2 sa Pampanga at Ormeco sa Oriental Mindoro. Sa ngayon na ibalik na ang kuryente sa mahigit 100 apektadong munisipalidad habang nagpapatuloy ang restoration efforts para sa 32,000 na consumer connections na wala pa ring supply ng kuryente. Samantala, ipinagpatuloy ngayong Martes ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos hindi matuloy ang pagdinig kahapon dahil sa masamang panahon. Muling sumalang sa witness stand si COA ICFAO State Auditor Sailin Del Ocampo bilang bahagi ng pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment o umano'y maling paggamit ng confidential funds. Humingi tayo ng update sa Senado mula kay Vel Custodio, live. Vel? Yan na inihalin tulad ni Attorney Lorna Capunan ang mga pangalan sa acknowledgement received sa confidential funds sa isang fruit salad. Kabilang sa mga pangalan sa acknowledgement receipt sila Miggy Mango, Jay Camote, Sala Kasim, Renan Piatos, Matthew N. Queso, Contis Conor Adrian, Nova Santos, Hanilet Camille C. at Christine Applegate Estrada. May mga pangalan din na Kokoy Villamin, Jose Jocno Jr., Dennis Tanya Escudero at Clarice Ontiveros. Habang walang nakalagay na pangalan sa ilan sa mga tumanggap ng confidential funds ng DepEd na naka-address sa iba't ibang lugar sa bansa noong March 15, 2023. Ilan sa mga nakalagay na address ay ang Davao City, Tandag, Mindoro, Agusan del Norte, Olongapo, Zamboanga City, Laguna, Butuan City, Compostela Valley, San Juan City at Ifugao. Samantala, ayon sa witness na si COA State Auditor Sailin May Del Campo na ginamit umano ng OVP ang confidential funds para sa Christmas activities, gift-giving, tree planting at medical mission na hindi pinapayagan sa ilalim ng Joint Circular No. 2015-01. May ilang gasusin din umanong ginawa noong December 13 hanggang 18, 2022, kahit na December 21 hanggang 31 lang ang sakop ng cash advance. Dahil dito, naglabas ang COA ng mahigit 73 million pesos as notice of disallowance noong April 10, 2026, kung saan kabilang dito ang mahigit 69.7 million pesos para sa rewards at 3.5 million pesos sa tables, chair, computers at printers. Diyan samantala, iminungkahi naman ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri sa impeachment court na gawin na lamang sa 3 p.m. ang pagsasagawa ng impeachment trial habang ilipat ang schedule sa umaga ng plenary session ng Senado na nakatakda naman pagpulungan ng mga senator judges. Balik sa iyo, Jana. Maraming salamat, Vel Custodio. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Jana Madrid para sa Bayan.